Day po sa ating lahat mga sir. Sa video ito, i-discuss ko sa inyo ang latest iteration ng ating OneFi, KittyFi, OneKiosk, or any MikroTik-based custom board from Zenterprise. Yung features ng ating previous custom boards, na-retain naman lahat. Dito sa ating latest, dinagdagan pa natin ng mga bago para mas ma-improve pa at saka mas gumanda pa itong ating custom board. So, yung mga demonstration ng ating features, hindi ko na i-discuss dito. Panoorin nyo na lang dun sa ating previous video, which is ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Okay, i-discuss lang natin dito yung mga bago na mga naidagdag or mga changes ng ating latest custom board. So, una, nandito na ngayon yung ating mga power indicators. Nandito yung ating 12 volts, 5 volts, saka 3.3 volts na LED indicator. So makikita nyo na dito kung working ba yung mga voltages ng ating custom boards. So itong 12 volts galing ito sa ating source. Dito sa ating DC jack or dito sa screw terminal. Yung 5 volts naman, ito yung output ng ating buck converter. Itong 3.3 volts naman, ito yung output galing sa ating mga ESP32 or ESP8266. Okay, so makikita nyo na rin dito. Next, meron tayong USB port. So itong USB port na connect ito sa ating 5 volts buck converter. So pwede nyo itong gamitin para i-charge yung mga devices nyo like tablet or kahit i-power yung ating half light. Pwede dito. Again, nagdidepende ito dito sa ating uh, buck converter na 5 volts galing sa ating custom board. Next, meron tayong bago. Ito ngayon yung on delay. Makikita nyo dito, meron siyang on delay. So, itong header na ito is enable tsaka disable ng on delay. By default, wala ito siyang jumper. So, by default, naka-enable yung ating power on delay. Ano ba yung power on delay? Pag nagsaksak kayo ng 12 volts dito sa ating power source, hindi muna magpa-power on yung ating custom board. Maghihintay pa siya ng delay which is around 1 minute base sa ating circuit. Ginawa natin ito para hindi magsabay kung halimbawa merong power shutdown, nag-brown out, na-off yung ating router tsaka yung ating custom board. Pag bumalik yung power, mauuna munang mag-power up or mag-online yung ating MikroTik bago pa mag-power up yung ating ESP32 or ESP8266. That way, naka-online na yung ating MikroTik bago pa mag-connect yung ating ESP32 or ESP8266. Masisiguro natin ngayon na makakapag-online agad yung ating mga board. Kung ayaw nyo naman, pwede nyo pa rin i-disable ang ating power on delay. Ang gagawin nyo lang, lagyan nyo ng jumper itong on delay na header. Pag meron jumper ito, pagkasaksak nyo ng 12 volts or pagka-power on nyo ng 12 volts, automatic naka-power on din ang ating mga board. Okay? Next na additional sa ating D0, which is applicable lang ito sa mga ESP8266, Node MCU or Wemos D1, meron na tayong bill acceptor. Sa previous version natin, tatlo lang yung pwedeng function ng D0. Printer, nightlight, tsaka system LED. Ngayon, dinagdag na natin yung bill acceptor kasi maraming nag-request nun dati. So ngayon, apat na yung pwedeng function ng ating D0. Again, isa lang yung pwedeng function at a time. Pipili lang kayo dito sa apat kung anong gusto nyong gamitan ng D0. Pwedeng bill acceptor, printer, nightlight, or system LED. Ilalagay nyo lang sa tapat yung jumper kung saan nyo gusto, anong function yung gusto nyong paganahin ng D0. Tapos yun yung ilagay nyo sa admin panel. The rest, lagay nyo na lang none. Next, nandito na ngayon yung ating
makikita na natin dito sa gilid, sa lower left, yung ating version number. Sa ngayon, nasa version 7 na tayo. Yung mga previous versions, lahat ng features applicable pa rin or nandito pa rin sa ating version 7. Ang nagkaiba lang sa mga previous versions, yung pin assignment, yung coin slot nasa P12. Pero dito ngayon, ang coin slot P15 na sa ESP32. Sa ESP8266 walang changes. Nadagdag lang yung bill acceptor na D0. So yung D0, pipili kayo bill acceptor, nightlight, printer, or system LED. Yun lang, apat yung pagpipilian nyo. So yung previous versions sa ESP32 lang nagkaiba. Kasi sa ESP32 sa previous versions, yung coin slot P12, yung bill acceptor P15. Ngayon sa version 7, nagkapalit na. Yung coin slot P15, yung bill acceptor P12 na. Okay? So merong reason bakit pinagpalit ito. Kasi meron tayong dinagdag na feature. Meron tayong dinagdag na hardware debounce circuit. Ito yon, makikita nyo dyan dito. Ito yung mga parts ng ating hardware debounce circuit. Maliban sa ating PC817 na optocoupler, which is ito yung nag-a-isolate ng ating GPIO ng ESP32 or ESP8266 sa ating bill acceptor tsaka coin slot. Dinagdagan pa natin ng additional feature na hardware debounce para ma-eliminate talaga natin yung noise or yung ghost credit. Okay? So, applicable talaga ito sa lalo na sa mga nagloloko ng mga coin slot, yung mga may kalumaan na coin slot, nagloloko na, or yung mga noisy environment, unfiltered power supplies. So, malaking tulong itong ating hardware debounce para ma-eliminate yung ating ghost credit. Okay? Yun lang yung mga nabago dito. The rest, tingnan nyo lang dun sa ating description, yung link ng ating wiring connections, tsaka yung iba pang features ng ating custom board. I-repeat ko, nilipat natin yung ating LED indicators dito. Meron na tayong USB, meron na tayong power on delay. Meron na rin tayong bill acceptor para sa ESP8266 Node MCU or WIMOS D1. Meron na rin tayong hardware debounce. So, yun yung mga major additional ng ating custom board. So, karamihan dito is first in Zenterprise. Itong hardware debounce, dito nyo lang unang makikita yan sa ating custom board. Tsaka itong power on delay, I don't know kung meron nang gumagamit ito. Pero at least meron na tayong option ngayon na gumamit ng power on delay. Or kung ayaw natin, pwede nating i-disable. Okay? Yun lang po. Maraming salamat.